Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, di nagbabago ng laon ng buhay. O Diyos, walang katulad. Hello po, good morning po. Naririnig po ninyo ako? Pwede po bang mag-comment kung naririnig ako? Good morning po. Ay, ba't hindi ko nakikita kung sino yung nandito? Good morning po. Good morning. Hello po, good morning si Sally. Isang pinagpalang umaga po. Naririnig po ninyo ako, si Sally? Good morning po, Pastor Bong, Pastora May Campoy, our senior pastor. Mag-invite po tayo. Good morning, isang pinagpalang umaga po. Naririnig po yung yung background na music. Ikaw lang ang sagot sa problema. Kailanman hindi ka naghinto. Pag-ibig mo sa akin ay totoo. Good morning, Sis Kasing Balderrama. Ikaw lang ang sagot sa Good morning po. kailanman hindi ka humihito. Pag-ibig mo sa akin ay totoo. Mag-invite po tayo. Salamat po si Sally. Share, invite, and like po. Pag-ibig mo sa akin ay totoo. Ikaw ang kasama sa tuwina. Ikaw lang ang sagot sa problema. Kailanman hindi ka humihito. Pag-ibig mo sa akin ay Good morning po. Gising, gising. Gising na po yung tulog pa. At araw po ng pagsimba natin ngayon. Good morning po, Sis Escalita Labore. Good morning, Sis Flory. At kay Tatay Carding. Good morning po. Paki-share po at mag-invite po tayo. Share, invite. Ayan, good morning, Sis Melda Kilmo. I-share po natin at mag-invite po tayo. narito ang presensya mo. Ayan, mag-invite po tayo. I-share. Good morning po sa inyong lahat. Magandang buhay, mga ka-DLS. Ako dahil sa'yo. Ayan. Ako mo. Wait pa po natin ang iba. Narito ang presensya mo. Ito pong naririnig ninyong background music. Nare-recognize po ba ninyo kanino boses ito? Paki-comment nga po kung kanino boses ito. Kung nare-recognize po ninyo. Okay po, Sis Kasing. Mag-ready lang po kayo dyan. I-tune in lang po ninyo yung mga cellphone. Habang nagre-ready po kayo papuntang church. Invite po muna. Invite, share. Good morning, Sis Yogi. Walang katulad mo.
Si Smell Dakil mo kay Brother Jed po ito, kay Kuya Jed, siya po yung kumakanta. Tangkilikin po natin ang kanyang likha. Ayan, mag-invite po tayo and share po ninyo. Yes, si Sally, si Kuya Jed po. Ang ganda po ng lyrics di ba? Kaya nandito ako ngayon sa inyo dahil binago ng Diyos ang buhay ko. Amen. Ayan, paki-share po natin, i-share po natin. Share and invite po. Hello, Cass. Hello, Cass. Sis Gloria. Pinsan ko po ito. Good morning. Magandang buhay, sis. Paki-share, invite po. Hello, Sis Digna. Good evening. Parang masyadong mababa. Para hindi ako yumuyo ko. Ayan. Isang pinagpalang araw ng linggo ko sa inyong lahat. Araw na naman ang ating panambahan sa ating Panginoong Yesus. Ayan. Gising na po, yung iba pa, gising. At araw po ng pagsimba ngayon, gising na po, dun sa mga kapamilya natin. Sama sa tuwina, ikaw lang ang sagot sa problema. Kailan mo'y di ka huminto. Good morning, Mami Carol Astor. Good morning po. Ang ganda po ng tandem ninyo kanina ni Doktora. Kaya lang po napakainin ng boss. Ang hina ng boses ni Doktora, Mami Carol. Pero maliwanag naman po. Ayan, paki-share lang po. Invite po tayo. Ulitin ko lang po ulit yung kanta ni Jet, tapos magsisimula na po tayo. Good morning, Sis Ula. Paki-share. Share and invite po. Salamat po sa Diyos dahil meron tayong ganito na platform na daily life sharing. Doon po sa hindi nakakaalam, doon sa bagong kung mapapakinggan po ito or mapapanood sa hindi po nakakaalam. Ito po ay ang daily life sharing na pinanganak noong 2020 March, kasagsagan po ng pandemic. At dito po sa daily life sharing, maraming mga buhay na nabago, maraming buhay na nabuo, mga pamilya na nabuo. Kaya tulad ko po, narito po ako dahil sa daily life sharing. Dahil sa daily life sharing na pagtuturo nila Pastor Dong, Pastora May, nabuo po ako, nabago yung mga buhay namin. Doon po sa mga bagong pasok o makakapanood ng replay or doon sa hindi pa po, doon sa bago po dito, pinapakilala ko lang po itong platform na ito, daily life sharing po, na nagsimula po ito, pinanganak po nung pandemic 2020 po, sa pamamagitan nila Pastora May Campoy and Pastor Dong Campoy po, mag-asawa po ito sila. Na i-share ko lang po sandali pala bago po ako magsimula magbasa.
Actually po, ngayong week na ito, pagod na pagod po ako kasi non-stop yung mga bisita namin. Kasi nga po, andito yung mga taga-Israel. So, siyempre yung mga bisita po, pakakainin, magluluto kami, assistant ako sa kusina, maghuhugas. Asin pagod po ako. So, kanina po, while nag-aaral po ako dito sa kitchen, nasa kitchen po kasi ako ngayon habang nakaupo yung alaga ko sa wheelchair, nandito po yung dalawang anak niya. At naikwento ko po sa kanila yung buhay ni Pastor Dong. Nag-interesado po sila. Alam po ninyo, kasi po, hindi ko po alam paano nagsimula. Kasi, ayun nga po, habang nakaupo kami dito, nakikita nila, nag-aaral po ako, kasi nga po, itong week na to, hindi ako masyado nakapag-aral, gawa ng marami kaming bisita. So, hindi ko po alam paano nabuksan ang usapan. And then, naikwento ko po ang miracle na love story nila, Pastora May, na-amaze po talaga sila. At salamat po talaga sa Diyos. Tapos, yun, sabi po nila na higa ako daw ng maaga yung mama nila para makapag-aral daw po ako dahil alam nila alas 9 yung simula natin. Hindi po ba nakaka-amaze? Dati pinapersecute nila ako, binabawalan. Ayun, tapos kanina po talaga po ang sarap-sarap i-share ang miracle of love nila, Pastora May. Talaga po naman nakaka-bless ang kanilang story po. Kaya ipag-pray po talaga natin na lumabas na yung mga libro nila po dahil naniniwala po ako na pag-uusapan sa buong mundo ang kanilang miracle of love. Hindi po ba? Ito po ngayon, itong pinapatugtog ko, anak na panganay po ni Pastora May Pastor Dong, na si Jedediah Campoy po ang nag-compose nito. Siya din po ang umawit nito. So, nagmana po siya kay Pastor Dong kasi po si Pastor Dong, ang dami niyang album na nagawa noon, nung nasa dati pa po silang gawain. So, talagang may pinagmanahan si Jed. Kaya praise God po talaga sa mga buhay nating mga pastor. Ako, sa totoo lang po, bunga ako ng daily life sharing. Lagi ko pong bitbit talaga ng daily life sharing. Kahit saan ako mag-share sa mga kaibigan, kung saan. Sineshare ko po talaga ang daily life sharing. Kung paano ako naging binago ng Panginoon, kung paano ko nakilala ang Panginoon. Tapos, nai-insert ko po talaga yung miracle of love nila, Pastora May, ang ating mga senior pastor. Naisishare ko po talaga yun kasi talagang napaka gandang testimony sa pagsunod ni Pastora May, na napakahirap nun, di ba? Sa pagsunod po ng aming Pastora May, tingnan mo naman ang mga buhay nila ngayon, kung saan po sila nakakarating sa iba't ibang bansa. Tunay nga po. Ayan, siguro po nagsisimula na po tayo, Ayan, wag lang po natin kalimutan na mag-invite at mag-share po, Wag po natin kalimutan mag-invite at mag-share. At salamat po sa Diyos sa umagang ito, Salamat po sa bagong buhay, sa bagong hininga. Yan po lagi ang ating pasalamatan. Sa bawat gising is a blessing. Kasi po may hininga pa tayo, buhay pa tayo. Kaya every gising is a blessing po. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon. Every gising is a blessing, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong buhay, sa bagong hininga, Panginoon. Salamat sa hininga na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord. Salamat, Panginoon, sa mga bagong buhay, Panginoon, na may galak, may pag-ibig, at may kapayapaan, O Lord. Yes, so hallelujah, hallelujah, Lord. Andito ako, Panginoon. I offer myself to you, Lord. Use me to glorify your name, Father. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Give me an understanding heart, Lord, wisdom,
and to understand more your words, Panginoon, and sharp my memory, Lord. Every words na nababasa ko sa iyong banal na aklat, Panginoon. Make it seeds and plant in my heart, and help me, Father, to shine me in your word, Father God. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. I praise you, Lord. I worship you. I glorify you. Oh, hallelujah. You are my provider, my healer, my friend, my teacher, my comforter, my Father and the highest King. Hallelujah, hallelujah, Lord. You are all in one. Oh, hallelujah, Lord. Father God, I am your property, Lord. My strength, my life is from you. Kaya, Lord, inaalay ko sa iyo, Panginoon, ang aking buhay. Gamitin mo ko, Panginoon, sa paraan na nais mo, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga buhay na mga kasama ko ngayon, Panginoon, sa live, O Lord. Hallelujah, Jesus. Nawa, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na mapagpapala sila sa aking isi-share ngayon, O Lord, at sa iyong salita, Panginoon, na aking babasahin ngayon, Panginoon. Ikaw, O Lord, ang mag-aayos ng aking dila, O Panginoon, upang maayos kong mabigkas, masabi, masalita, Panginoon, ang iyong mga salita, O Lord. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon, sa mga buhay na nanarito, Panginoon, at sa mga magre-replay pa nito, Panginoon. Iparanas mo sa kanila ang pagpapala, Panginoon. Iparanas mo sa kanila kung paano ka namin naranasan, O Lord. Iparanas mo sa bawat tao, Panginoon, na nagkakaroon, Panginoon, ng kaguluhan, O Lord. Iparanas mo, Panginoon, kung paano pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang kapayapaan, O Lord. Salamat, Panginoon, sa bawat makakapakinig nito, O Lord. May salita na matatanim sa kanilang mga puso, Panginoon. At iyon ay magiging simula, O Lord. Salamat, Panginoon, sa platform ng Daily Life Sharing, Panginoon. Salamat sa buhay ng aming mga senior pastor, O Lord. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon. Patuloy mo silang palakasin, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain sa lahat ng aspeto ng buhay, O Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Itinataas ko po ito, Panginoon, ng buong papuri, parangal sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Good morning po, Sis Isa Kaleha, at kay Sis Rosemary Socias, kay Sis Marisa Nunez. Isang magandang umaga po sa inyo, magandang buhay. Amen po. Don't forget po na mag-invite po tayo at mag-share po i-share po natin. Ano po? Ngayong umaga po, ang babasahin natin, samahan po ninyo ako kung may mga Bible po kayo dyan o may mga apps kayo na Bible sa inyong cellphone. Nasa ano na po tayo? 1 John chapter 2. and 3, yun po ang pagsasaluhan natin ngayong umagang ito. Ano po? So, sa unang one po, sa 1 John chapter 2, ganito po ang sinasabi ng verse 1. Mga anak, sinusulat ko sa inyo mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama, siya ay si Jesucristo ang matuwid. Verse 2, siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Verse 3, nakakatiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos,
lubos na natupad sa kanyang pag-ibig ng Diyos. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayo'y nasa Kanya. Verse 6, ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Verse 7, mga minamahal, hindi bago ang ibinibigay kong utos na magmahalan kayo, kundi dati na. Ang utos na ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula nang sumampalataya kayo. Ngunit masasabi rin natin na ang utos na ito ay bago dahil lumipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na ilaw. At ang katotohanan ito ay nakita sa buhay ni Kristo at maging sa inyo. Verse 9, ang sino mang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupot naman sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa rin. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag at walang anuman sa buhay niyang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Verse 11, ngunit ang sino mang napupot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Good morning, Sis Abby Abogado. Verse 12, sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan ninyo dahil kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala ninyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil nalupig na ninyo si Satanas. Verse 14, sumulat ako sa inyo, mga anak, dahil nakilala ninyo na ang Ama. Sumulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala ninyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Binalik-balikan po dito yung sa verse 12. Binalikan talaga, sumulat ako sa inyo, mga anak, tapos sumulat ako sa inyo, mga ama, tapos sumulat ako sa inyo, mga kabataan, tapos sa verse 14 po binalikan ulit 'yon, Mamaya po pag-usapan natin 'yan, Sumulat ako sa inyong mga ama dahil nakikilala ninyo na siya mula pa sa simula ay nariyan na. Sumulat ako sa inyong mga kabataan dahil matatag ang inyong pananampalataya. Sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig na ninyo si Satanas. Verse 15, huwag ibigin ang mundo. Ang title po, huwag ibigin ang mundo. Huwag ninyong ibigin ang mundo ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa mundo. Ang mundo ay lahat ng bagay, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Verse 18, ang Antikristo. Mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo. Kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noon, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nananatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Verse 20, ngunit pinagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Sumulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan,
kundi dahil sa alam ninyo na at alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaring magmula sa katotohanan. Verse 22, at sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo? Siya ang Antikristo. Ayaw niyang kilalanin ng Ama at ang Anak. Ang taong hindi kumikilala sa Anak, hindi sumasakanya ang Ama. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasakanya ang Ama. Verse 24, huwag ninyong kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa noong una upang patuloy kayong mamuhay ng may pagkakaisa sa Anak at sa Ama. Sa ganoon, mapapasa inyo ang ipinangako ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Amen. Verse 26, isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilang sa inyo. Kung tungkol naman sa inyo ang banal na Espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo, ay nananatili sa inyo. Kaya hindi na kailangan turuan pa kayo ng iba. Sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. Amen. Verse 28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa Kanya. Ulitin ko po, verse 28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa Kanyang pagbabalik. At hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. Alam ninyo na si Kristo ay matuwid, kaya makasisiguro kayo ng lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. Bago ko po basahin yung verse, yung chapter 3, may nakita po akong bagong pasok. Isang pinagpalang umaga po, Brother Rizal Santos, at kay Sis Yoni Atienza at kay Brother Ben Atienza. Isang magandang buhay po sa inyong lahat. Ayan. At dako naman po tayo sa chapter 3 ng 1 John. Mga anak ng Diyos. Verse 1, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya, at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo, dahil hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa nayahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Verse 3, kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay, tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Verse 5, alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. Ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakikita o nakakakilala sa Kanya. Verse 7, mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Verse 8, ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng Diablo. Dahil ang Diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula.
Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos, upang wasaki ang mga gawa ng diablo. Verse 9, ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan, dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. At dahil nga ang Diyos ay kanyang ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Verse 10, at dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Verse 11, magmahalan tayo. Verse 11, ito ang aral na narinig ninyo nang sumampalataya kayo. Dapat tayong magmahalan. Huwag nating tularan si Cain na kampon ng diablo, kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat masama ang mga gawa niya at matuwid naman ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya huwag kayong magtaka mga kapatid kung galit sa inyo ang mga makamundo. Verse 14, alam nating inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan mula sa kamatayan dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Verse 15, ang sino mang napupot sa kanyang kapatid ay siyang mamamatay tao, at alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Verse 16, sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Verse 18, mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita. Huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nga ay nasa katotohanan at maging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. Verse 20, kahit tinuusig man tayo ng ating konsyensya, sapagkat ang Diyos ay mas higit kaysa sa ating konsyensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating konsensya, panatag tayong makakalapit sa Diyos. At matatanggap natin ang anumang inihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos at ginagawa ang naayon sa Kanyang kalooban. At ito ang Kanyang utos. Dapat tayong sumampalataya sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan gaya ng inuutos niya sa atin. Ang sumusunod sa utos niya ay nananatili sa Kanya at siya'y nananatili rin sa kanila. At malalaman natin na nananatili ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Salamat sa salita ng Diyos. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Babati lang po muna ako sa bagong pasok kay Pastora Micaela Luna. Isang pinagpalang araw ng linggo po, Pastora, at kay Brother Bobby Bautista. Good morning po. Grabe yung pong pagkabasa yung nabasa po natin ngayon sa 1 John chapter 2 and chapter 3 po ay ito po ay tungkol sa yung tinuturo po dito ni Apostol Juan
ay tungkol sa kung paano tayo mamuhay bilang anak ng Diyos at paano tayo makaiwas sa mga kasalanan at ang pag-ibig sa kapwa. Good morning anak, Charming Joy Anais. Invite and share. Mag-invite po tayo at mag-share. Ano po? Ayun po, ang nakita ko po dito sa pagbabasa ko po, sa pag-aaral ko po dito sa assignment na ito, ano, ang nakita ko po dito, tinuturuan po tayo kung paano po tayo makaiwas sa mga kasalanan at mamuhay tayo bilang anak ng Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ano po? So, sa akin pong napag-aralan po, ibabahagi ko lang po sa inyo ang ilang bagay na dapat nating gawin para makaiwas sa mga kasalanan. Ano po? Ang isa na po dito ang meditate the word of God day and night. Talaga pong dapat po nating pagnilayan ang salita ng Diyos araw at gabi. Kasi po ang pagbabasa po ng Biblia, ang pagninilay po sa salita ng Diyos ay isa rin po ito para mapawalay po tayo sa kasalanan. Ano po? Sa pag-meditate po natin sa salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Dahil po doon po sa pagbabasa natin, ang Holy Spirit po talaga ang magtuturo sa atin, siya ang gagabay sa atin, sa ating pagninilay. Ano po? At magkakaroon din po tayo ng kapayapaan sa ating pag-meditate sa salita ng Panginoon. Ano? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan po sa atin sa gitna ng magulong buhay natin. Magbasa ka lang po pag nasa magulong buhay ka, pag wala kang kapayapaan. Alam po ninyo, lahat po ng kasagutan nasa ano po yan sa Bible po talaga. Kaya kailangan po talaga na magbasa po tayo lagi ng salita ng Diyos. Yun nga po ang sabi ko. Magnilay-nilay, basahin po natin ito, meditate day and night po, ano. At sa pag-meditate din po natin, doon po lalago ang ating spiritual na buhay. Lalago po tayo doon, lalo na po kung sa simula yung hindi pa po marunong magbasa ng Bible tulad ko dati, meron po tayong maraming pastor dyan, mga willing po na magturo sa atin. Wag lang po tayong mahiya na tawagan sila. Wag lang po tayong mahiya na magpaturo. At para, kasi po ako dati talaga hindi ako nagbabasa ng Bible. Hindi ko po talaga alam. Hindi ako marunong. Alam nyo, hindi ko alam yung Old Testament and New Testament. Pag may pinahanap, hindi ko alam Old Testament ba yun, New Testament. Pero salamat po sa buhay ng ating senior pastor kay Pastor Dong Campoy. Ano po, pinagtiyagaan po niya ako, naturuan po talaga yung pagbabakbak po ni Pastor Rami sa akin, yung talagang binigyan niya ako ng, i-memorize mo ang Old Testament. Pag tumawag na po yan si Pastor Rami sa akin, kinakabahan na ako kasi hindi ko pa memorize yung Old Testament. Pero dahil po dun sa pagdidisiplina ng ating pastor, kaya wag nating bibigyan ng mamasamahin yung pagdidisiplina niya sa atin, masakit man, babakbaking ka niya. Totoo po yun, natatakot ako dati pag tunatawag na siya kasi baka may itanong sa akin tungkol sa ganitong books, wala akong maisagot. Alam po nyo yun. Buti pa yung mga apo ko, ang bilis nilang na-memorize yung books of the Bible, yung Old and New Testament po, no? Talaga pong dati, umiiwas ako kay Pastor Rami kasi baka tanungin niya ako bigla. Kaya alam naman ninyo yung nanay natin, ang hiling mag-surprise, lagi kang binibigla kanya. Oo, bibiglayin kanya talaga, kaya kailangan lagi kang handa. Ano po? Amen po. Pero ayun po, nakakabuti naman po sa atin. Doon po lumalago ang ating spiritual life. Meron lang po, mag-obedience lang, meron lang po tayong pagsunod sa kanila at magpa-submit po tayo sa kanila. Lalago po talaga ang ating, Tama si Sally, andito nga po sa sa Joshua 1, chapter 1, verse 8, na magkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos. At
sa pagbabasa din po natin ng aklat ng Panginoon, ng Bible, mapoproteksyonan po talaga tayo laban sa mga kasalanan. Ang pagninilay po sa salita ng Diyos ay nakakatulong talaga upang makaiwas sa paggawa ng mga kasalanan at makapamuhay po tayo ng matuwid. Amen po. And then, ang pangalawa po, para makaiwas tayo sa mga kasalanan ay pray always. Kailangan po talaga, wag po tayong tamarin manalangin. Mag-pray po tayo lagi, nasan ka man, anong oras man yan, walang pinipili yan. Tulad ko po, dahil nga nag-aalaga ako ng matanda, minsan nakakatulog ako, ganon. Pero talaga pong hindi ko po kinakaligtaan mag-pray po talaga. Kahit minsan nasa banyo ako, magpipray ako. So wala pong pinipiling oras o lugar ang pananalangin, manalangin lang po tayo, lalo na pag biglang inano ng Holy Spirit sa'yo na may taong pinaalala sa'yo, ipanalangin po natin yun. Kasi po, pag ang Holy Spirit may pinaalala sa atin na ipag-pray natin, nangangailangan po talaga ng prayer ang taong yun. Tested na po talaga yun. At sa pagpipray po natin, nagbibigay po ng lakas ang pagpipray natin na upang mapaglabanan talaga natin na tayo magkasala, kasi sa prayer po talaga na masasabi natin na Lord, iiwas mo ako sa mga kasalanan, yung mga ganun po, di ba? Iiwas ka po talaga ng Panginoon. Kaya wag po talagang magsawang manalangin at simulan po natin ang ating umaga at tapusin ang araw natin sa panalangin. Sa umaga, magpasalamat. Huwag magsawang magpasalamat sa Panginoon dahil may buhay pa tayo. Huwag magsawang magpasalamat sa gabi na matutulog na naman tayo, magpapahinga na naman tayo. Basta simulan po natin ang ating araw at tapusin natin sa pananalangin. Kailangan po talaga kasama natin palagi ang ating Panginoon sa mga buhay natin sa araw-araw. Kasama siya sa mga plano natin. Ano po? At ilingin natin sa Diyos, pag nananalangin po tayo talaga, ilingin natin na ang kalakasan, namingi po tayo ng kalakasan, na makaiwas talaga sa mga kasalanan. Ano po, kasi po talagang ang diablo po, ang kalaban po, hindi tayo titigilan. Kasi kanino pa ba naman siya mag-aano kung hindi sa atin na mga anak ng Diyos, di ba? Tayo talaga yung pupuntiryahin ng kalaban. Kaya lagi natin hingin sa Panginoon tuwing tayo nananalangin na bigyan tayo ng kalakasan upang mapaglabanan talaga kung ano mga pagsubok o magiging mga tukso na makikita natin sa araw na yon. Kaya pag medyo nakaramdam po tayo na andyan ang tukso, nagkakasala, mag-pray po kagad, mag-pray po talaga, talagang sandata po talaga yung pananalangin. Ano po? So, good morning po, Sis Leng Molera. Isang pinagpalang umaga po sa inyo. So, ang pangatlo po, upang makaiwas tayo sa pagkakasala, iwasan natin ang makisalamuha sa masasamang impluwensya doon sa mga, mamili po tayo ng mga taong pakikisamahan natin, yung mga tao na umiwalay po tayo doon sa mga tao na mapapalayo tayo sa Panginoon, sila yung umihila sa atin papalayo sa Diyos. So kailangan po talaga mamili po tayo ng ating pakikisamahan. Ano po? Pero syempre, yung hindi po natin panampalataya, hindi ko naman po sinabi na iwasan sila. Ano ko lang po talaga na kung saan ka palaging andyan, nakasalamuha, nandyan ka palagi, yun ang magiging ikaw. Ano po, kaya kailangan po talaga, maging matalas po tayo, maging matalino po tayo, pinagkalubuan po tayo ng Panginoon na ganyan. Ano po?
Yes, amen, Sis Abby. Napakagaan po ng maghapon pag nananalangin kay Lord. Kahit na maraming struggles na pinagdadaanan, lalo na po ako sa negosyo namin. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi siya nagkulang higit sa sapat ang blessings niya. Amen. Totoo yan, Sis Abby. Naranasan ko yan. Talagang pag kami nagsishare rin ni Jessica, lalo na pag yung paggising mo pa lang, si Lord na kagad yung iniisip mo, hindi mo na yung cellphone. Kasi po ako, practice ko po talaga yung sarili ko. Dati kasi pag nagising ako, cellphone kagad yung hawakan ko, titignan ko yung message. Ngayon, pinapractice ko po talaga yung sarili ko na pag gumising ako, hindi ko hawakan yung cellphone ko para hindi ako ma-attempt na bubuksan yun. Mananalangin po. Talaga po, sa maghapon, pag inuna mo si Lord, sa pagkagising mo, mararamdaman mo talaga, mararanasan mo talaga yung sinabi ni Sis Abby po. Relate po ako dyan kasi talagang dyan natin nakikita talaga na tayo yung mga anak ng Diyos, nararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Sabi nga po kanina dun sa kanta ni Jed, di ba? Ang presensya, narito ako dahil sa presensya mo, di ba? Sabi niya, narito ako dahil binago mo. Yes, amen. Narito ako ngayon dahil binago ng Panginoon. Amen. So, ayun po, piliin natin ang mga giging mga kaibigan natin na magpapalakas ng ating pananampalataya. Ano po? Amen. At yun, disiplinahin at pagpipigil sa sarili. Yun nga po, isang disiplina na rin po yun, yung paggising mo, huwag mo munang hawakan yung cellphone mo, unahin mo muna ang Panginoon. Ano po? At yun, sa pagpipigil po sa sarili, dapat magkaroon po tayo ng self-control po talaga. At magkaroon tayo ng self-control sa isip, sa salita po at sa gawa. Ano po, huwag po tayong magdedesisyon pag nasa emosyon po tayo. Kasi po pag nasa emosyon po tayo, sugurado po yun. Pag nagdesisyon tayo, mapapamali tayo. Kung nasa tuwa ka nasa galak ka, nasa lungkot ka, nasa galit ka. Basta yung nasa emotion ka, wag po tayong magbibitaw ng desisyon kagad. Dahil kailangan po talaga magkaroon tayo ng self-control po. Kukontrolin po muna natin yon. At magpag-iisipan po muna natin. Hingin mo po muna tayo ng gabay sa Panginoon. Or kung galit ka dahil may nakakasagutan ka or ano, hinga na lang po ng malalim. Kasi po ako dito, madalas ko po yung nararanasan sa mga anak ng alaga ko. Lalo na yung mga taga-Israel. Ano po? Yung kahit ginagawa mo na yung lahat, tapos gusto kong sumagot. Dati po kasi nasagot ako, pero yun nga po, salamat sa Diyos, kasi sa pagbabasa natin, yung nga sa pag may meditate natin ang salita ng Diyos, talaga pong babaguhin ka talaga. Ayun po, pag medyo gusto ko pong sumagot, kinokontrol ko po yung sarili ko. So, at least hindi ako nakasagot, di po ba, nakontrol ko yung sarili ko, di walang mangyayaring sagutan po. Kahit sabihin pa po natin na mali sila, ganon, talaga pong dapat po magkaroon tayo ng self-control po. At para makaiwas din po tayo sa mga kasalanan, kailangan po talaga na isuot po natin ang baluti ng Diyos. Sabi nga po sa Efeso, chapter 6, verse 11, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatayo laban sa mga pakana ng Diablo. Ayun, kailangan po talaga suot natin ang lahat ng mga baluti ng Panginoon, panlaban po natin yan. Ano po ba yung mga baluti? Mga sandata po, daw pang mapaglabanan natin ang lahat ng kasamaan, upang mapaglabanan natin ang kalaban, mapaglabanan natin ang Diablo. Kailangan lagi po nating suotin ang sinturon ng katotohanan. Ang mamuhay po tayo sa mga salita ng Diyos, yun po ang sinturon ng katotohanan. Dahil ang salita ng Diyos ay puro katotohanan. Ayun. At din po yung salita, baluti ng katuwiran.
ano po, ang ibig pong sabihin nun, dun sa aking nilayan, mamuhay ng matuwid at may integridad. Ayun po, kailangan po, hindi porke nasa katwiran ka, ay mangatwiran ka na lang at masasaktan yung iba, ganun po. Kailangan po talaga, mamuhay tayo ng matuwid at may integridad po. Ano po? At ang sapatos ng Ebanghelyo, kailangan suot-suot natin lagi yan. Sapatos ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Ayan, ibig po sabihin nun, kaya sinabing sapatos, di po ba suot natin lagi yung sapatos? Pag nagsasapatos tayo, pag umaalis tayo, umaayo. So, kailangan po, suot natin ang mga salita ng Panginoon upang maibahagi natin ang mabuting salita ni Kristo saan man tayo pumaroon. Amen, Sis Yogi. Kailangan talaga, hindi natin, walang malalaglag sa mga bunga ng Holy Spirit, ano? Amen. At ang isa pa po, ang kalasag ng pananampalataya. Magtiwala po tayo sa Diyos laban sa mga tukso. So, pag nagtiwala ka sa Diyos na kaya mong paglabanan nito, panindigan mo na kaya kong paglabanan nito kasi sinabi ni Lord sa akin yun eh. Panindigan mo yung mga pangako ni Lord. Panindigan mo talaga yun. Kasi pag nagdadalawang isip ka, mas maano kasi yung may paninindigan ka talaga na, di ba sabi ni Lord kay ganito na panindigan ko ito, kayang-kaya ito, yun ang sinabi ni Lord eh. O meron nagsinungaling na ba si Lord sa atin? Siyempre hindi, di ba? Hindi sinungaling ang Diyos na ating sinasamba. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen po ba? At ang isa pa po, ang helmet ng kaligtasan. Ano po? Ang helmet po ng kaligtasan, lagi po nating tandaan na kay Kristo, ang buhay natin kay Kristo ay ligtas. Ano po? Ligtas po talaga tayo pag nandyan tayo pagkasama natin si Jesus sa ating buhay. Ano po? Kahit ano pa yan, pagdaanan mo, kahit saan ka man pumunta, duman ka man sa apoy, di ka masusunog kasi nga ligtas ka always dahil kasama mo ang Diyos, bit-bit mo ang Panginoong Yesus. Ano po? At ang isa pa po sa mga balutin ng Diyos ay ang tabak ng Espiritu. Ano po? Ang salita ng Diyos po talaga. So, kailangan po talaga may mga salita tayo ng Diyos na kung sakaling may mga alam po na yun nga po dahil ang natin, yung pag-iwas sa kasalanan, ano po, dahil pag walang ipapaalala, kung wala kang salita ng Diyos, walang ipapaalala sa iyo ang Holy Spirit, ano po. Pero kung may salita ka ng Diyos na maraming na-inbox sa puso mo, maraming naitanong dyan, babad na babad ka, ay makakaiwas ka talaga sa kasalanan kasi yung salita ng Diyos mag-aano sa isip mo eh. Diba? O, at saka, yun nga po, diba, sabi ni Lord na lahat ng kasalanan may kabayaran, hindi ka makakapili ng consequence, ano po, at maliit, kahit maliit pa yan, pagbabayaran talaga natin yun, kasalanan pa rin yun. Kaya, kung marami kang naimbak na salita ng Diyos sa puso mo, punong-puno ka ng salita ng Diyos, makakaiwas ka talaga sa mga kasalanan, ano po, ayan po. At wag po natin ibigin ang sanlibutan. Ano? Kailangan, wag po nating ibigin ang sanlibutan. Hindi po ang ibig sabihin ng sanlibutan ay ang mga taong nasa sanlibutan. Hindi po sinabing mga tao yon. Ang sinasabi po sa wag nating ibigin ang sanlibutan, yun ay ang kahalayan, ang pita ng laman po. Ano? Ang pita ng laman, kahalayan, katakawan at bisyo. Ano po? Ang pita po ng laman ay yung mga tulad po ng sexual na immoralidad po. At yung mga nagsasama ng hindi kasal, ganun po, yun po ang ibig sabihin ng ng wag ibigin ang sanlibutan. No, hindi po ibig sabihin ng mga tao sa sanlibutan. Ayun po yung pita ng laman, yung pakikipag-apid, yung pornography, yung kasakiman po sa pagkain, paglalasing, yung mga ganon. Ayun po lahat ay sa sanlibutan po yun. Ano po? Pita din po ng laman yung labis na paghahangad ng kayamanan o luho ng kapangyarihan.
ang galit din po ay bunga din po ng pita ng laman. Kaya isa din po yun na pita ng laman din po yun. At kasakiman din po sa pita din po ng mata, yung nabasa nga natin kanina, kasakiman po sa material na bagay, yung ganon, sa kapangyarihan. So, iwasan po natin yun. Isang kasalanan din po yun. At yung mapagmatasay sa buhay, yung porke maganda ka, mayaman ka, ang taas ng posisyon mo, makapangyarihan ka, ay mapagmatas ka na. Lagi po natin piliin ang mapagpakumbaba, yung may humility po tayo. Doon po. So, doon po sa, ano ba yung nabasa ko kanina na sabi ko, babalikan ko, Alam nyo, nagsusulat talaga ako. Sabi po ni Jessica, ba't di ko na lang daw sa computer, i-type. Sabi ko, ang sarap po kasi pag nagsulat ka, magsising po talaga dyan sa isip mo, sa puso mo, yung sinusulat mo. Kasi habang sinusulat mo, yung sinusulat mo po, galing po talaga sa isip mo at sa puso. Kaya, ang dami ko pong mga papel talaga na nagsusulat po talaga ako. So, yun nga po, sa pagninilay natin sa salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa upang magpatuloy sa buhay. Ano po? Ang regular na pagninilay sa salita ng Diyos ay isang makapangyarihan paraan upang magpalakas ang ating pananampalataya, magkakaroon ng kapayapaan at lumakad sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi nga po, sa Isaiah chapter 40, verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisiglang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Yan, sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos, sa pagninilay natin sa salita ng Diyos, yan po lalo po tayong pinapalakas tulad ng agila. Ano po? So, yun po ang sa 1 John chapter 2 verse 3, about po yun sa sa mamuhay tayo bilang anak ng Diyos at kung paano tayo makakaiwas sa mga kasalanan at ibigin natin ang ating mga kapwa. Ano po? Oh, wow, 9 o'clock na. Salamat Panginoon. Amen po ba? Kaya piliin po natin na magpatawad. Kung sino pa po yung mga may kagalit dyan, piliin po natin maging magpatawad at piliin po natin na ibigin natin ang ating kapwa. Ano po? So, ang pag-iwas sa kasalanan po ay kailangan may pagsunod talaga sa Diyos. Kailangan po talaga makakaiwas po tayo sa kasalanan talaga. Kailangan may pagsunod po tayo sa salita ng Diyos. Matibay na pananalangin, tamang pakikisama, paglayo sa tukso at panatilian ng banal na espiritu sa buhay natin. Sa tulong ng Diyos, mapaglalabanan natin ang kasalanan at makapamuhay tayo ng matuwid. Good morning po, Pastor Ruel. Pastor Ruel Lopez, good morning po. Ayan, patapos na po. Salamat po sa Diyos at sa mga buhay na nakasama ko po dito. At patuloy po tayo na bukas po, kasi po everyday nga po ito. So sa mga, kung pinagpala po kayo, bukas ulit meron po tayong Bible reading at i-share po natin at mag-invite po tayo. Yes Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ay nahihayag ko, Panginoon, ang iyong salita. O Lord, dalangin ko, Panginoon, na may pinagpala, Panginoon, sa mga na-share ko, O Lord. At dalangin ko rin, Panginoon, na sa aming binasa sa iyong salita, Panginoon, ito ay may naitanim sa aming mga puso, O Lord. Hallelujah, Lord. Iiwas mo kami sa mga kasalanan, O Lord. Iiwas mo kami sa mga makamundo, Panginoon.
Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga buhay ng bawat isa na nanarito, Panginoon. Oh, hallelujah, ikaw ang Diyos na mapagpapala sa bawat isa. Salamat sa iyong revelation, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Hallelujah, dalangin ko na magkaroon din ng puwang sa puso ng bawat isa ang magpatawad. Salamat, Panginoon. Una mo kaming minahal, hindi kami ang pumili sa iyo. Ikaw ang pumili sa amin, Ama. Salamat po sa pag-iingat mo sa lahat ng bibiyahe patungo sa iyong bahay-sambahan. Itinatas ko po sa inyo ang katagumpayan ng inyong mga gawain sa umagang ito, sa maghapon na ito, sa lahat ng The Hub of Christ Sunday service, Panginoon, sa buong Pilipinas, lalong-lalo na, Panginoon, sa ibang bansa, sa The Hub of Christ Thailand, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa transition for open doors sa aming lahat, O Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang daily life sharing, Panginoon. Patuloy mong palakasin, Panginoon, ang platform na ito, O Lord. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-download, Panginoon, ng panibago, Panginoon, sa aming mga pastor, Panginoon, para sa ikalulugod ng iyong pangalan sa daily life sharing, O Lord. Salamat, Panginoon, sambahan mo, Panginoon, ang mga kapatid ko, Panginoon, na naririto, Panginoon, na makarating ng maayos, Panginoon, sa mga kanya-kanya nilang mga simbahan, O Lord, at hanggang sa kanilang pag-uwi, O Panginoon. Salamat po, Lord. Binabalik ko po sa inyo ang lahat ng papuri, parangal sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po. Kita-kita po ulit tayo bukas. At everyday po itong Bible reading natin. Ano po? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Salamat po sa lahat ng nakasama ko dito at sa lahat po ng magre-replay. God bless you po. Shalom. Bye. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa inyong pagsama. Bye. Faith. Nantabak. Bye. Hello po. Sis Anacleta Claro Torres. Thank you. Thank you po sa inyong mga buhay. Praise God. Bye na po. Asa pa ba?